So today guys, pag-usapan naman natin yung sitting position sa isang sports bike. At dahil nga sports bike ang gamit mo, natural lang na aggressive talaga ang magiging sitting position mo dyan. Okay, so halimbawa nakasakay ka na sa motor mo. So paano nga ba ang sitting position pag naka-sports bike? So ganito lang yan. Dalawang kamay sa manubela, tapos dito sa may sitting position natin, or dito sa upuan, atras tayo ng konti, tapos magbibigay tayo ng isang space or isang kamao. Gaganyan mo dyan mula sa tangke, dikit sa betlog mo. Tapos, pag may ganyang space na dyan, okay na yan. So, hold mo lang yung ganyang sitting position. Tapos, ganyan. Yan. Tapos, ang paa, imbis na nakaganto, ganito. Yan. So, ganyan. Tapos, relax lang yung shoulder tsaka yung forearm. Yan. So, nakaganyan tayo. Yan. Ganyan. Pag race mode naman, mga ganyan. Aerodynamics. Okay, so ano nga ba yung advantage ng ganong sitting position, lalong-lalo na pag-aggressive? Unang-una na nga dyan yung na-enhance nito yung aerodynamics. So, bakit nga ba? So, aerodynamics, syempre, pag nagmumotor tayo, tumatama sa atin yung hangin. Pag mas aggressive yung position mo, is mas less yung hangin na sasaluhin ng katawan mo at pati ng motor mo. So, meaning, mas may increase nun yung speed ng motor mo. Pangalawa na dyan is yung kanyang weight distribution. Yung weight distribution naman is tuwing naka-aggressive position ka, yung weight mo is napupunta mostly sa harapan. Meaning, pag nandito yung weight mo sa harapan, mas maganda yung kapit ng gulong mo sa harapan, kaya mas magagamit mo siya sa better cornering at takbo ng motor. So, next naman doon is yung kanyang cornering. So, gaya nga na sabi ko, the more na nandito sa harapan yung weight ng motor mo is mas better yung kapit ng gulong. Kaya kahit na mag-cornering ka, malaki yung advantage, lalo-lalo na pag-aggressive yung sitting position mo sa isang sports bike. So yun guys, so I hope na nakatulong na naman sa inyo yung video na to. At kung may tanong kayo, feel free to comment, yun lang.